itim ay simbolo ng sama-samang damdamin ng taong bayan sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Dapat mas wala na, no? Ngayon kasi talagang tinanggal na po natin yan at nagkaroon lang ng option ang yung mga micro and small dahil nga po bago yung forms at hindi pa na-upload sa ating system. So for next year siguradong naka-upload na yan sa aming system, kaya naman na online na rin ang gagamitin din dyan. Magiging civil service eligible sila, kundi ang kanila rin pong hinahawakan ngayon na posisyon dapat po ay maging regular plantilla position na rin. Para po ang ating mga manggagawa at kawani sa gobyerno ay tuluyan na pong dito na po manirahan, dito na po magsilbi para sa ating bayan. Ni Senator Amy Marcos na ang pagsuporta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kandidatura ay hindi reward o kapalit na yung sinagawang investigasyon kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Marcos, matagal na silang magkaibigan at matagal na rin silang nag-uusap tungkol sa kampanya. Dagdag pa niya, ang konsepto ng pagsusot ng itim ay mula mismo kay VP Sara bilang simbolo ng pagluluksa sa gutom, krimen at kawalan ng hustisya sa bansa. Para sa kanila, ang itim ay simbolo ng sama-samang damdamin ng taong bayan sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Huling araw kahapon ang filing ng taunang Income Tax Return o ITR. Ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR, tumaas ng 2.2% ang bilang ng nag-file ng online ngayong taon. Dahil dito, target na ng ahensya na gawing fully digital ang proseso ng ITR filing simula sa susunod na taon. Tiniyak ni BIR Commissioner Romeo Lumagid Jr. na bukas pa rin ang kanilang mga opisina para tulungan ang mga hindi sanay sa online filing. Kumpiyansa rin si Lumagid na maabot ng BIR ang 3.23 trillion pesos na target revenue para sa 2025. Next year dapat mas wala na, no? Ngayon kasi talagang tinanggal na po natin yan at nagkaroon lang ng option ang yung mga micro and small dahil nga po bago yung forms at hindi pa na-upload sa ating system. So for next year siguradong naka-upload na yan sa aming system, kaya naman na online na rin ang gagamitin din dyan. Kinondena ng ilang workers group ang patuloy na contractualization sa gobyerno at nananawagang irregular ang mga empleyado sa buong bansa. Ayon kay Alliance of Concerned Teachers, sa kabila ng dami ng nagtapos ng education courses, maraming kwalipikado ang napipilitan maging volunteer teachers dahil walang bagong plantilla items. Git din ng grupong Courage, dapat gawing regular ang mga job order workers at taasan ng sahod ng lahat ng kawani ng gobyerno. Nakatakda magsagawa ng kilos protesta ang mga grupo sa May 1 bilang panawagan para sa karapatan ng mga manggagawa. Di lamang po magiging civil service eligible sila, kundi ang kanila rin pong hinahawakan ngayon na posisyon dapat po ay maging regular plantilla position na rin. Para po ang ating mga manggagawa at kawani sa gobyerno ay tuluyan na pong dito na po manirahan, dito na po magsilbi para sa ating bayan. Inatasan ni Land Transportation Office Chief Attorney Vigor Mendoza II ang mga regional director na paigtingin ng kampanya kontra sa mga pasaway na tsuper, lalo na sa mga PUV drivers. Ito ay kasabay ng inaasang dagsa ng mga motorista at biyahero ngayong long weekend. Kasabay nito, naglabas na ng 90-day preventive suspension ang LTO sa lisensya ng dalawang bus driver na sangkot sa NLEX accident sa overspeeding sa La Union. Pinagpapaliwanag din ang mga bus company sa pananagutan nila sa mga driver. Hinimok naman ng LTO ang publiko na gamitin ng social media at LTO hotline upang i-report ang mga irresponsableng motorista. Nagsampa na ng reklamo ang National Bureau of Investigation o NBI laban kina Attorney Raul Lambino. 'Lambino at Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardena. Ronald Cardena, 'Ronald 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 Cardena, 'Ronald
o Ronald Cardema dahil ito sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa isang peking TRO wala sa Korte Suprema para pigilan ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa NBI, bagaman naghain ng petisyon ang kampo ni Duterte ay wala namang temporary restraining order na inilabas ang Korte Suprema. Ginawa umano ni Lambino ang pahayag sa isang Facebook Live noong March 11 habang sinabi ni Cardema ang parehong impormasyon sa isang panayam sa media. Binibigyang diin ng NBI na maaaring lumikha ng kaguluhan at panganib sa publiko ang ganitong maling balita. Kapwa naman itinanggi ni Lambino at Cardema ang aligasyon at tinawag itong political harassment. Umabot na sa 26 na validated election-related incidents ang naitala ng PNP kung saan 17 dito ang sinasabing violent o marahas. Pinakamaraming marahas na insidente ang naitala sa Barn, Cordillera at Zamboanga Peninsula. Samantala, umabot naman sa 2,414 ang inaresto dahil sa paglabag sa election gun ban. Kabilang ang mga opisyal ng gobyerno, sundalo, polis at sibilyan. Nakumpiska naman ang hindi bababa sa 2,000 armas, kabilang na ang mga baril, replikas at pangpasabog. Nagsampa ng reklamo ang kontradaya laban sa vendors party list sa COMELEC dahil umano sa kakulangan ng tunay na representasyon para sa sektor ng mga vendor. Ayon sa kanilang reklamo, ang 3 pangunahing nominado ng grupo na sina Malu Lipana na dating TESDA executive, Florencio Pesigan na isang retiradong pulis at Cheryl Sandil na dating staff na isang lokal na opisyal at hindi vendor at hindi rin kabilang sa marginalized sector. Giit ng watchdog, ito ay paglabag sa layunin ng Party List System Act at dapat lang madisqualify ang grupo. Pahayag naman ng COMELEC, bagaman hindi kailangang miyembro ng sektor ang nominees, kailangan nilang patunayan ang advokasya sa kinatawang sektor. Nasa bansa na ang NBINES, anti-missile system ng Estados Unidos na gagamitin sa balikatan exercises mula April 21 hanggang May 9, 2025. Kinumpirma ng Philippine Army na bahagi ito ng mga advanced military capabilities na ipinangakong i-deploy ng US para sanayin ang sandatahang lakas ng Pilipinas laban sa mga abantang seguridad. Isa itong mobile ground-based missile system na kayang tumama sa target na higit sa 100 nautical miles mula sa baybayin. Ayon sa mga opisyal, ito ay pansamantala lamang na mananatili sa Pilipinas para sa pagsasanay. Patuloy namang naninindigan ang Armed Forces of the Philippines sa karapatan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili at magsanay kasama ang mga kaalyado. The Nemesis, I will confirm that it's already in country. I will not say where, but it is going to participate. It's going to be part of the exercises. Ikinatuwa ng pamahalaan ng pagsama ng Google Maps at iba pang navigation apps gaya ng Waze at Apple Maps sa pangalan ng West Philippine Sea bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay NSC spokesperson Jonathan Malaya, ito ay malaking tagumpay para sa bansa at malinaw na mensahe sa China na kinikilala rin ito ng mga pribadong kumpanya sa buong mundo. Umaasa si Malaya na susunod na rin ang iba pang gumagawa ng digital maps sa paggamit ng West Philippine Sea. Sinabi rin ni House Speaker Martin Romualdez na ito ay makasaysayang pagkilala sa karapatan at soberenya ng Pilipinas. Yung conformity of these various companies to utilize the word West Philippines is a big victory for the Philippines. So we thank Google, of course, and we also request, no? Sumama na yung ibang mga kumpanya, lahat ng gumagawa ng mga mapa, kung ano man yan, navigation na yan, please start using the West Philippine Sea because it's now becoming standard across the world.